Ito na ang magiging unang tunay na laro ni Luka. Lakers, plano ng tanggalin ang minutes restriction ni Doncic. Jordan Poole sa Nuggets, mas lalakas ang Denver pag matuloy. At si Jokic na ang nagsabi kung ano ang maidadala ni Butler sa Warriors. Steph ayaw masayang ang natitirang bahagi sa karera. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang 3,100. I-click lamang ang link sa comment section. Si Luka Doncic ay unti-unting nasasanay na sa Los Angeles Lakers matapos siyang matrade mula sa Dallas Mavericks ilang araw bago ang NBA trade deadline. Bukod sa pagiging pamilyar sa bagong team at lungsod, patuloy pa rin siyang bumabangon mula sa isang injury. Hindi nakapaglaro si Doncic ng mahigit isang buwan at kalahati dahil sa left calf strain bago siya nag-debut para sa LA noong Pebrero 10. Sa kanyang unang dalawang laro mula sa injury, nag-average lang siya ng 23.5 minutes per game. Gayunpaman, mukhang mapapabilis na ang kanyang transition period. Hindi inaasahan ni Lakers head coach JJ Redick na magkakaroon pa ng minutes restriction si Doncic sa mga susunod na laro, ayon kay Mark Medina. Isang naunang ulat ang nagsabi na mananatiling limitado ang oras ng paglalaro ng Slovenian star, kaya't medyo nakakagulat ang bagong pahayag na ito. Lakers aasa kay Luka Doncic sa natitirang bahagi ng season. Matapos ang NBA All-Star break, na opisyal na magtatapos para sa Lakers sa laban nila kontra Charlotte Hornets sa Huwebes, inaasahang mas bibigat ang responsibilidad ni Doncic sa opensa. Ipinakita niya ang kanyang husay laban sa Utah Jazz, ngunit ngayon may pagkakataon siyang dominahin ang kanyang kalaban sa Crypto.com arena. Sa blockbuster trade na nagdala kay Luka Doncic at Anthony Davis sa iisang koponan, inilatag na ng Lakers ang kanilang pangmatagalang plano. Kung sakaling pumirma ng kontrata si Doncic para sa isang extension na inaasahan naman ng marami, siya ang magiging bagong mukha ng prangkisa sa mga susunod na taon. Maaari nang ipaubaya ni LeBron James ang team na may kasiguruhan na mayroong isang superstar na papalit sa kanyang trono. Ngunit sa ngayon, nakatuon din ang Lakers sa kasalukuyang season. Nanalo ang Lakers ng 6 na sunod-sunod na laro bago matalo sa Utah bago ang All-Star break. Kasalukuyan silang nasa ika-5 pwesto sa Western Conference, 3 laro lamang ang agwat mula sa ika-2 pwesto na hawak ng Memphis Grizzlies. Posibleng maging hamon para sa kanila ang depensa at kakulangan sa sukat ng lineup, ngunit kayang punan ni Luka Doncic ang mga kahinaang ito sa pamamagitan ng kanyang elite level na paglalaro. Sa 24 na laro ngayong season, nag-a-average si Doncic ng 27 points, 8 rebounds, 7.5 assists at 1.9 steals. Tila handa na si Redick na alisin ang kanyang training wheels laban sa Hornets. Maaaring masaksihan ng LA ang unang tunay na pag-takeover ni Doncic sa Huwebes ng araw. Sa ibang balita naman, pumasok ang Denver Nuggets sa NBA All-Star break bilang pinakamainit na koponan sa liga at mukhang muli silang magiging isang championship contender ngayong season. Nanalo ang Denver ng 8 sunod-sunod na laro at umangat sa ika-3 pwesto sa Western Conference standings. Ang kanilang 36-19 record ay nangangahulugang kalahating laro lang ang pagitan nila sa Memphis Grizzlies para sa ika-2 pwesto. Siyempre, si Nikola Jokic ang nanguna para sa Nuggets ngayong season, ngunit maganda rin ang naging kontribusyon ng iba pang miyembro ng roster. Sa kabila nito, may mabibigat pa rin silang kalaban sa West ngayong season at maaaring pag-isipan nilang palakasin pa ang kanilang lineup sa off-season. Ayon kay Caleb Hightower ng The Sporting News, isang manlalaro na maaaring targetin ng Nuggets sa off-season ay si Jordan Poole ng Washington Wizards. Sa Denver, maaaring maging isang matatag na second unit contributor si Poole para kay Mike Malone at sa Nuggets, lalo na't napatunayan niyang kaya niyang umangat sa isang hindi gaanong mabigat na papel, isinulat ni Hightower. Kung makukumbinsi ng Nuggets ang Wizards na pakawalan si Poole sa off-season, maaari silang makagawa ng isang underrated na trade bago ang 2025-26 season. Si Poole ay isang dating kampeon kasama ang Golden State Warriors at may mahalagang papel sa kanilang championship run. Tulad ng sinabi ni Hightower, nagtagumpay siya sa isang mas simpleng papel, isang bagay na maaaring ulitin niya sa Denver kung saan sina Jokic at Jamal Murray ang pangunahing mga bituin. Ang downside naman kung makikipag-trade ang Denver para kay Poole ay maaaring kailangan nilang isakripisyo si Michael Porter Jr. upang magpantay ang kanilang mga sweldo. Ipinunto rin ni Hightower na si Poole ay magiging leader ng second unit na maaaring magpalakas sa kanilang bench. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan?
Sa ibang balita naman, si Draymond Green ay nangako ng kampeonato para sa Warriors matapos ang trade. Sa tingin ko, medyo napapunta kami sa maling direksyon, ani Green. Iniisip namin na maaayos lang ang lahat, pero hindi naman talaga namin ito nagawa sa buong season. Simula nang dumating siya, Butler, pumapasok kami sa bawat laro na naniniwalang mananalo kami. Ibinalik niya ang paniniwalang yon at sa tingin ko mananalo kami ng championship. Mali ako, mananalo kami ng championship. Kahit si Stephen Curry, nasa mindset pa rin ang gusto kong manalo. Dahil sa isang panayam kay Tim Kawakami ng The San Francisco Standard, inamin ni Stephen Curry na nais niyang manatiling kompetitibo sa mga huling taon ng kanyang career. Ginamit niyang halimbawa ang huling bahagi ng career ni Kobe Bryant sa Los Angeles Lakers bilang isang sitwasyong gusto niyang iwasan. Nakita ko ang iba't ibang senaryo, ani ni Curry. Lahat pinag-uusapan si Kobe Bryant at ang kanyang mga huling taon. Kung ikukumpara ko ito sa mga manlalarong naglaro lamang para sa isang prangkisa, tulad nina Dirk Nowitzki, Tim Duncan at Kobe mula sa ating era, ayaw kong mapunta sa sitwasyong pinagdaanan ng Lakers sa huling 3 taon niya. Alam kong nanggaling siya sa Achilles injury, pero naging lottery team sila at naging parang ilang puntos ang maari niyang ma-score bago matapos ang career niya, ang tema ng laro. Ayaw kong mapunta sa ganoong sitwasyon. Sa pagkuha kay Jimmy Butler, ipinakita ng Golden State na determinado silang manatiling title contenders. Ang presensya ni Jonathan Kuminga at Brandin Podziemski ay nagsisigurong may sapat na batang talento ang koponan upang ipagpatuloy ang kanilang development. Ngunit isang bagay ang malinaw, nais ng Warriors na manalo ng isa pang kampyonato. Ang tanong na lang na ngayon ay, si Butler na nga ba ang pirasong kulang upang makabalik ang Warriors sa tuktok? Mas naging kapansin-pansin ang pag-improve ng Golden State Warriors mula nang idagdag nila si Jimmy Butler sa kanilang rotation. Ang veteranong forward ay sumali sa team noong trade deadline matapos humiling ng trade mula sa Miami Heat. Nagbibigay si Butler ng bagong dimensyon sa roster ng Warriors. Ang kanyang depensa sa wing, kakayahang umatake sa rim, at matibay na kagustuhang manalo ay pawang mahahalagang aspeto na makakatulong sa koponan ni Steve Kerr. Sa isang press conference sa NBA All-Star Game, tinanong si Nikola Jokic, 3 beses na MVP, tungkol sa kanyang opinyon sa pagsali ni Butler sa Warriors. Kung kailangan nila ang opinyon ko kay Jimmy Butler at kung paano siya babagay sa team, ibig sabihin ay may problema sila, pabirong sagot ni Jokic. Winner. Nakapasok na siya sa finals ng ilang beses. Gutom pa rin siyang manalo, lalo na't bibigyan niya ang Warriors ng ibang bersyon ng kanilang laro. Napakagaling naman lalaro na tiyak na makakatulong sa kanila. Walang dudang umaasa ang Warriors na matutulungan sila ni Butler na makamit ang isa pang kampyonato. Sa ngayon, tila ito ang pinakamalakas na supporting cast na nagkaroon si Butler sa kanyang career. Malaki rin ang maitutulong ng floor spacing ni Stephen Curry upang bigyan si Butler ng mas maraming pagkakataong makapasok sa loob at makakuha ng open shots. Sa papel, perpektong akma si Butler sa sistema ng Warriors.